Hello pong muli mga kabayan, mga katambay. Kamusta pong muli? Si Kamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang mga kabayan. Magandang araw po. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po mga katambay sa ating lahat. Saan man sulok ng mundo tayo nandun. Kamusta po ang lahat? Ito po, komentuhan po natin itong balita po. Ito po, nakaraan lang. Talagang ang issue naman po talaga sa ating gobyerno, sa ating bansa. Talagang 2 tao lang po ang pinagkaaguluhan po at problema ng bansa ang mag-amang Duterte mga katambay. Halos ang mag-amang Duterte po ang talagang siniseryoso at talagang ang tingin po ng gobyerno, yan po ang problema ng bansa mga katambay. Ito po, sumagot naman po ang ating Vice President Sara Duterte sa mga sinasabing mga aligasyon sa kanya at pati yung kanyang sama ng loob sa gobyerno, lalo sa pamilya Marcos, siyempre po, sa paggawa niya ng kabutihan at pagtulong dito sa mga ito, pero ganun po ang ginanti sa kanila ng pamilya Marcos, lalo po ang Pangulong Marcos Jr. Kaya po nasabi niya po 'yon sa sama ng loob, di po ba? Ito po, pakinggan po natin ang interview niya po sa media at sinagot niya po ang mga tanong ng media mga katambay at komentuhan po natin ang ating Vice President Sara Duterte. What is your relationship status with Senator Amy Marcos? And nag-usap na po ba kayo after that? After nung press con, tinext ko siya and she was cold, malamig. And then meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then sinabihan ko yung common friend namin, sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. Ayun. Pero ano ba, friendship over na ba kayo ni Senator Amy? Or ano ba, it's just a phase? No, hindi ko alam. I cannot speculate on what will happen tomorrow. But as far as you are concerned, ano si Senator Amy sa'yo ba yun? Para sa akin, she's a senator, she's a friend. I did not attack her. Alam niyo kasi ito si Remulla, nandun siya sa legal desecration of the dead. Sabi ko nga kanina, di ba? Talking about desecrating a body is not desecration of the dead. It is not illegal. It is taboo. Taboo siya. Meron sa atin dito, ayaw ang pag-usapan ng patay. Meron sa atin dito, okay lang na pag-usapan ng patay. Diba? It's taboo for some. Ngayon, kung okay lang sa kanya, hindi okay sa akin, dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko aatakihin yung tao. Bakit ko aatakihin yun? Yung paniniwala ko, hindi naman yung paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako. Hindi. Respetuhin mo ako. Na hindi ako naniniwala. Ikaw na naniniwala. Yeah, maganda po yung sagot ng Vice President, di ba? Lalo yung sinasabi doon sa term na okay pa po ba kayo ng Amy Marcos, di ba? Sinabi niya, still friends ang Amy Marcos. At yung sinasabi niya problema sa Pangulong Marcos, di ba? Ang dapat pong sisihin, sinasabi niya rin po, ang dapat sisihin ang Martin Romualdez at ang Lisa Araneta Marcos mga katambay. Yun po ang sinabi ng ating Vice President. Ang dapat sisihin nyo, una sa nangyayari ngayon sa ating bansa, lalo sa kaguluhan po ang ginagawa pong demolition job sa Vice President. Ayun, pinangalanan niya ang problema. Ang talagang pwedeng sisihin dyan, ang Martin Romualdez at ang speaker at ang asawa po, ang First Lady mga katambay. Ayon po sa Vice President yan. At sinagot niya rin po yung ginagawa po ng DOJ Secretary Remulla mga katambay na talagang masyado rin po personal po yung kanyang pagsasalita na yung sa kanyang damdamin na sinasabing meron naman pong kahulugan yun kaya niya nasabi yun. Yung sinasabi mo paghukay ng bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr. May dahilan po yun. Ngayon, kung hindi po kayang respetuhin po ng DOJ Secretary Crispin Remulla, nasa kanya na po yun mga katambay. Nasa kanya na yun. Wala na sa Vice President yun. Pakinggan po natin. Sa Diyos, respetuhin din kita. Ang problem kasi dito sa kanila,
When there is a person who is outspoken, who is outrageously outstanding, sinasabihan nila na weird, sinasabihan nila na kakaiba, sinasabihan nila na yan, crazy, insane, look at it. There's nothing wrong with me, I'm just different. Respetuhin nyo yung not different ako sa inyo. Tama po yun. Iba siya. Difference siya sa kanila. Irespetuhin nyo ang Vice President kung ano siya. At kung ano-ano pa sinasabi nila, di ba? Kasi sinasabi pa, lukarit daw, sinabi ng Vice President. Di ba? Na may parang sinasabi may diferensya ang Vice President, di ba? Kasi nga, ang Vice President, iba. Totoong tao ito, totoong politiko. Lahat ng nakikita niya, kung ano ang nakikita niya, nasa saloobin niya, sinasabi niya sa taong bayan. Walang sekreto po sa kanya. Kaya lahat po ng nakita niya sa gobyerno, di po ba, tinamaan po sila lahat sa pool. Lalo po yung ginagawa po ng dalawang tao sa Kamara, di ba? Kung paano po sila gumawa ng mga extraordinary, billion. Di po, pinaputok ng BP Sara yan kasi iba siya. Iba siyang politiko. Una-una, hindi siya kurap. Galit siya sa kurap. Di ba? Kung ano-ano pinaggagawa sa Kongreso, sa Kamara. Di po ba? Kaya nalilintikan po ito. Hindi po klaseng politiko ang Vice President na mananahimik lang. Nakatulad nila. Tahimik po yata sila pero napakarami po nila yung ginagawang anomalya sa sobrang katahimikan po ng mga politiko na ito at sobrang pino. Kala mo kagalang-galang pero hindi natin alam kung ano ang ginagawa nila sa katahimikan nila at sa sobra nilang sinasabing napaka-pino, napakabait magsalita. Mga katambay, dito na tayo. Dito na ako sa sinasabing nagdaang presidente na palamura pero napakaraming ginawa sa bayan. At dito na rin ako sa sinasabi nilang ginagawa nila ng issue na may problema ang Vice President. Mas gugustuhin ko pa ang Vice President. Di ba? Dahil hirap na hirap nilang tamnan ng korupsyon. Samantalang sila, napakadaling makitaan ng korupsyon, mga tambay. Napakadali. Mismong Vice President, nakita ang kanilang ginagawa yatang mga korupsyon, mga katambay. Pero nag-retry naman po siya. Kaya nasabi niyo po siya. We know the context of the conversation. If you can share that with us. Siya na lang ang pa-share ninyo kasi siya naman yung mas nakakatanda. Pero since then, hindi pa yung nakakapag-usap ulit kahit over the phone. Wala na kami nag-usap after nung nag-text ako ng messages. Ma'am, maybe know your message. Alam mo, yan sila lahat. Yung mga nagsasabi ngayon na pinag-uusapan niyo yung patay. Simba ko lang, God forbid, pag yung sa tatay ko na yan, sigurado ko may bubullshit dyan sa tatay ko. Sinasabi din na why don't you Yeah. just explain the allegations head on? Just to set the record straight daw, ma'am. Kasi it's just, it distracts from the issue. It lowers the level of discussion. Yung sabi ng mga Muslim. Oo, kasi sabi nila, ako, Rather than yan, nandyan yan, di ba? Sabi nila, Diversion. ka lang daw. Diversion, yes. Well, it's a tie. Kasi ang ginagawa nila is a diversion from the nothingness that is this country is undergoing. This ginagawa nila is a diversion sa kagutuman, sa kahirapan, sa taas ng presyo, at sa kawalan ng mga Pilipino. Ginagawa nila yung akong diversion, gagawin ko din kung ano yung ginagawa nyo. Tama po yun. Ginagawa po nila, sinasabi po, diversion tactics po ng Vice President. Yung ginagawa. Sila po yun, diversion tactics po. Dahil yung wala po silang nagagawang trabaho sa mga Pilipino, sa totoo lang. Di ba? Alam po natin mga Pilipino, ano nagagawa ng Kamara, ng Kongreso, Senado? Puro pamumulitika. Di ba? Sila ang gumagawa noon, diversion po sa mga Pilipino sa atin. Pinakikita po nila na ganun lang po sila magtrabaho. Hindi po katulad ng Vice President. Ang talagang gusto niyang mangyari sa ating bansa, puro solusyonan ng problema. Solusyon. Pero itong mga politiko natin, mga tambay, puro pamumulitika. Pamumulitika. Tapos dadaanin lang tayo sa rating, mga approval, mga survey na mga tanghiri nila.
Tanghire survey nila, mga tambay. Doon tayo dinadaan. Unbelievable. Ang ba't na inflation rate Wala. is bumababa? Talo na kayo. Wala na. Kahit na anong gagawin nyo, talo na kayo. Ayun, sinabi niya po, kahit anong gawin po nitong mga ito, talo na sila. Wala silang nagawa eh. Talo na itong mga politiko na ito, lalo yung walang lubay. 2 taon na mahigit, puro ang tinrabaho ay mga Duterte, lalo ang Vice President. Talo na sila. Talo na sila sa taong bayan. Wala silang natrabaho sa kanilang mga distrito. Mga katambay, nasayang lang po ang pera ng taxpayer sa kanila, mga katambay. Ganito lang ginawa ang trabaho. Kaya nasabi ng Vice President, talo na mga yan. Talo na sila. Butata na yan. Mga katambay. Ginagawa na lang po nilang issue. Diversion tactics nila. Na issue po ang pondo ng Vice President. Yun na lang po. Talagang yun na lang ang ginagawa nila, achievement yata sa kanilang pagiging congressman, mga katambay. Yung mapabagsak ang isang Vice President. Pero yung problema ng bayan, wala solusyon. Wala sila nakikita ron. Tapos dadaanin ka na lang sa survey. Gumaganda ang ekonomiya. Tumataas, bumababa ang inflation ng walang trabaho. Gumaganda ang ekonomiya, panlabas ng bansa. Gumaganda ang survey na nababawasan, nagugutom ng mga Pilipino. Doon na lang po dinadala ng bagong Pilipinas nila sa survey. Pero sa actual na nangyayari sa ating bansa, mahirap mong paniwalaan yun kung survey lang. Dahil maraming Pilipino, mas dumami ang Pilipino naghirap ngayon po sa panahon ng bagong Pilipinas. Ikumpara mo kay dating Pangulong Duterte. Real talk po yun. Nararanasan po natin yun. Nararanasan ng ating pamilya yun. Ating mga kamag-anak, ating mga kababayan. Bigas pa nga lang eh. Ang laki na ng diferensya kay dating Pangulong Duterte sa bagong Pilipinas nila. Di ba? Bigas pa lang yun. Hindi pa natin na pag-uusapan ng kuryente, tubig, mga katambay. Inimbestiga ng AJK allegedly against President Duterte. Sa isang Sino may-ari nito? sorry. Sa isang committee naman, inimbestiga din. On the Senate group, mag-open din po ng AJK. What's your thought on this group? Ginagawa nilang mga ganitong mga investigation. Yan nga yung sabi ko. Yung sinasabi nila na diversionary tactic yung sa akin. Bakit sila nagsasabi na hindi ako sumasagot? Lahat ng pinadala nila na AOM, Audit Observation Memorandum, sa kanila naman galing yun, hindi naman sa COA yun, wala namang independent sa COA ngayon. Ayan. Sinasagot namin. In the proper forum, we answer. May cases sila sa Supreme Court, sinasagot namin. Ayaw ko lang sumagot dyan sa ginagawa nilang circus. Hindi naman ako ang namumukhang tanga dyan sila kasi hindi na nila ginagawa ang trabaho nila. And for what? Diversionary. Oy, sabihin nyo sa kanila, gutom ang mga tao. Gutom. Wala silang pambili ng pagkain. You were to advise. Yan, mga congressman. Ano na pala nyo ngayon? Bullseye kayo lahat. Bullseye. Gutom ang mga tao. Hirap makakuha ng trabaho. Walang pambili. Karamihan ng mga Pilipino. Ano ginagawa nyo? Diversion tactics. Pati ang COA. Ano sabi ng Vice President? Wala nang independent ngayon ng COA sa inyo. Kayo na halos ang nagdidikta sa COA kung ano gagawin nila para mapabagsak lang ang Vice President Sara Duterte. Pati po ang dating Pangulong Duterte, gusto rin po nilang kalkalin ang confidential fund po ng dating Pangulong Duterte at ang Intel fund. Ganito po katindi po ngayon ang institusyon po sa bagong Pilipinas nila, mga katambay. Nawawala na po ang pagiging independent body katulad po ng Commission of Audit. Yan po ang sinabi ng Vice President. Malinaw na malinaw. At ano pa? Never kayong puntahan ng Vice President dyan. Circus lang yan. Ginagawa nyo pong circus. Hindi po yan ang trabaho na gusto at makita ng mga Pilipino sa inyo. Ang gusto ng mga Pilipino, magtrabaho kayo sa mga distrito nyo. Napakarami nyong kababayan sa distrito nyo, mga congressman, na gutom, naghihirap, walang makuhang trabaho. Samantalang kayo,
Yan lang ang tinatrabaho nyo sa mga kababayan nyo, mga kababayan natin Pilipino. Di ba? Ginagawa nyo po kasi mga bobo tanga ngayon ng mga Pilipino. Dadalhin nyo lang ng 3 taon, issue, Duterte. Tapos, paglilingkod na yun sa bayan, sa mga distrito nyo, matutuwa na ang mga kababayan nyo, mga kadistrito nyo. Ganun po ba? Ano sabi ng Vice President? Lahat nag-comply sila, sumagot sila. Pero hindi siya sasagot dyan. Dahil alam niya, circus yan, pamumulitika, demolition job. At hindi po sasagot dyan ng Vice President dahil ginawa niyo na circus nga pati COA. Kayo na ang tumatayong komisyon ng COA ngayon. Hindi na, wala nang independent body, mga katamay. Unbelievable itong mga congressman ito. Grabe. Samantalang sinasabi nga ni Kamanong, sila ang maraming dapat sagutin sa bayan for how many long years. Napakatagal ng panahon na ang kanilang pondo, sikreto, walang public hearing. At ang kailangan lang po nila ibigay sa COA, yung liquidation nila, by certification lang po. Ganun po katindi ito mga ito. Kaya, ito po, napakaganda pong idea po ito. Saka nakikita ni Kamanong yung nababasa ko ang kaisipan ni Vice President din. Guess ko lang na pag ito'y nanalo sa pagiging Pangulo at naging Pangulo ng Pilipinas, delikado po ito. Delikado ito. Itong mga institusyon po, itong institusyon ng Kamara at Senado, mukhang tatrabahuhin ni Vice President ito. Mukhang aayusin niya sistemang bulok nito, lalo sa paghawak ng pera. Mga pondo nito, mga katambay. Kasi ano sabi ng Vice President? Wala silang natatrabaho sa mga Pilipino, lalo sa nasasakupan nilang distrito. Ang lalaki ng pera nito, pondo. Kaya nakikita ni Kamanong, nararamdaman ni Kamanong, mukhang magkakaproblema itong mga congressman, mga katambay. Mukhang sila ang tatrabahuhin. Isa sa tatrabahuhin ng Vice President pag siya ay naging Pangulo, ayusin po ito. I-audit po lahat ito, mga katambay. Dahil gigil na gigil po sila sa paggamit ng Commission of Audit. Sa tingin po ni Kamanong, gagamitin ng Vice President sa kanilang lahat yan ang Commission of Audit sa dalawang institusyon, Senado at Kamara. Sana magkatotoo po ang guess o hiuhula ni Kamanong. Sana magkatotoo. Sa kanila babalik, mga katambay. Babalik sa kanila. Dahil sila yung marami yatang tinatago sa napakatagal na panahon na ginagawa po yatang gatasan ang pera ng bayan, mga katambay. Ituloy po natin. President, kasi mukhang may intention siya to attend at all. Ano bang advice ni Vice President kay PRR? Kasi he was invited and at first he signified his intent to attend. Pero medyo masama daw pakiramdam kaya he was not able to make it today. Oo. Well, Will you encourage or even allow him to attend at the Quadcom? ako ang stand ko personally, tulad ng ginagawa ko. Ma-attend ako, sinasabihan ko sila kung ano yung nasa isip ko. Yan yung stand ko. I don't know with President Duterte. Namang sinasabi nila, may mga nagsasabing hindi maganda para sa bansa. Yung itong hindi magandang relasyon ng President, ng Vice President. Wala na po ba talagang pag-asa? Isip of 4 years na nga. Alam mo, I agree with that. Totoo talaga yan. Hindi maganda ang nangyayari ngayon kasi ang nangyayari ngayon, puro na lang tayo politika. Paulit-ulit kong sinabi, nandun pa ako sa kabinete. Noon, sinabi ko na yan. Hindi ako ang problema. Bakit ginagawa ninyong ako ang problema ng bayan? Hindi ako. Imagine, saan ka nakahanap ng mga public officials so shocked about me talking about the dead. Pero walang na-shock na there's a foreigner kidnapping in the Philippines right now. And there are daylight robberies na hindi natatakot ang mga kriminal. Papasok na labas. Tapos, magkakagawa kami ng krimen. Walang na-shock. So, bakit kaya? Ayan, mga katambay, napakalinaw po ng mga sinagot ng Vice President sa tanong po ng media. Una po,
yung ano raw po masasabi niya sa hindi po pagdalo ng dating Presidente Duterte sa hearing po ng HUADCOM o Quadcom nila, mga katambay. Dahil nga po masama ang pakiramdam at hindi maganda ang pakiramdam. Di ba? Ano sagot ng Vice President? Parang siya lang yan eh. Sumasagot siya sa mga tanong. Kung ano matanong sa niya, sasagutin niya. Pero yung desisyon naman po ng kanyang ama na dating Pangulo, hindi niya po saklaw yon, mga katambay. Hindi niya saklaw kung ano ang desisyon ng kanyang ama. Alam naman po natin mga Duterte, may kanya-kanya pong diskarte po yan. At hindi po napakabobong mga politiko yan. Napakagaling po mga politiko yan. Kaya nga po napapaikot po sila eh. Napapaikot po sila, napakagaling na presidente na nagdaan sa ating bansa, mga katambay. Kaya po dito po sa nangyayari po na to, talagang sinagot niya rin po yung nangyayari pong issue, di ba? Na bakit daw po hindi raw po maganda sa ating bansa, sabi ng media, yung nangyayari daw po sa ating bayan, mga katambay. Dahil nga po nagkakaproblema. Pero ano sabi ng Vice President? Totoo yun. Kasi po, ang ginawa na ng issue po nila, di ba? Ano ginawa na issue? Puro siya na lang. Kaya nga sabi niya, nung nasa administrasyon pa siya, di ba? Nagtataka siya, bakit siya na lang ang ginawang problema? Siya na lang ba ang problema ng bansa? Di ba? Wala na natatrabaho mga politiko. Di ba? Siya na lang ang tinatrabaho ng mga politiko. Di ba? Dahil ang sagot lang din naman dyan, sa totoo lang, ang sagot lang naman dyan 2 tao lang di ba? Yung sinabi nung una, ang meron pong problema rito, kaya po nagka-windang-windang at nagkaganyan po ang politika, ang pamamahala po ng bagong Pilipinas ni PBBM, dahil po sa 2 tao daw po. Ang speaker at ang asawa, at tambay, yan po ang sagot ng Vice President. Di ba? Pakinggan pa natin. Ako, I am from Mindanao. Gulat ako. Sabi ko, this is bad. But going back, ma'am, may pag-asa pa ba? Yes, ma'am. Na magka-ayos still have 4 years po. Meron pa bang aasahan? Na magkaayos kami nilang lahat. Sige, mag-sorry sila doon sa pamilya nung namatay sa Davao City during the kaguluhan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. May namatay doon. Sorry sila sa pamilya doon. Mag-sorry sila sa lahat ng tinirgas nila, pinukpok nila at binugbog nila sa Tamayong at sa KOJC. Mag-sorry sila sa lahat ng hindi nakakatulog ngayon kasi pinapatawag nila paulit-ulit dyan sa House of Representatives hearing. Hindi lang sorry na, sorry. Hindi, pangalanan nyo lahat. Sorry kayo sa kanila. Pag-isipan ko, kung papatawarin ko kayo, pag-isipan ko pa lang yun. Ma'am? Yan, mga tambay, nakita nyo, kung gusto po nila na talagang maayos ang gusot o problema ng bagong Pilipinas nila, yan. Pwede naman sila patawarin ng Vice President. Malinaw na malinaw, di ba? Humingi sila ng pasensya sa ginawa nila dito sa Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. May namatay po ron. May tinirgas. May mga pinukpok. Mga katambay, ang ginawa po nila ron, harassment, di ba? Doon, pangalanan daw nila. Hindi lang yung simpleng sorry. At pati ron sa mga kinukumbida nila na hindi na nakakatulog, nai-stress na yung mga kinukumbida nila, na pinupuwersa nila, di ba? Tinatakot nila dahil sa sinasabing contempt, mga katambay. Kaya po, yan, gagawin ba nila yan? Pag ginawa nyo yan, ayan, pag-iisipan na ng Vice President kung patatawarin kayo. Pero hindi gagawin po nito yan. Itong mga sinasabi pong may political ambition, itong grupo na sinasabi ng Vice President, yung 2 tao, isa sa Malacanang, isa sa nandiyan sa House of Representatives, yung isa na may ambisyon po yata maging Pangulo o kaya Prime Minister. Ambisyon po yata maging Pangulo o kaya Prime Minister, mga tambay. Di ba? Kaya, ayan po, hinamo na po kayo. Parang sinasabi nyo kasi puro may problema ng bansa ang Duterte at isang Vice President. Sinabi ng Vice President, kayo ang may malaking problema sa bansa at lalo sa mga Pilipino.
Wala kayong natatrabaho. Di ba? Ano na trabaho nyo? Matatapos na mga termino nyo. Matatapos na mga termino ng mga congressman. Ano po na trabaho? Puro hearing. Ang daming mga Pilipino, lalo sa distrito nila, may hirap din, gutom. Ang solusyon lang nila, confidential fund na pinag-uusapan na po, tapos na po sa COA. Kinakalkal lang nilang pilit, tapos na noong 2022 pa. Magto-2025 na, hindi pa sila makamove on dahil nga sa ambisyon. Meron kasing nagkukumpas yata, mga katambay. Dahil meron yatang malaking involved na pera yata rito, mga katambay. Hindi kaya. Dahil nga kung sino makapagpapabagsak sa Vice President Sara Duterte, kaya hindi kaya may malaking bonus. Nagtatanong lang po inyong lingkod. Gaano kaya kalaki? Nagtatanong lang. Kelly, Mamboradyo. Oo. Sabi ko nga noong press con ko, di ba, there's some sort of inappropriateness. Inappropriate sa ginawa niya. Pero sa kanila na yon, sa organization na yan. As commander-in-chief, hindi dapat ganyan ang reaction mo. Tama. Ang dami-dami mong pwedeng reaction. Pero hindi dapat na pinagtatawanan ninyo ang bata. Especially ang bata who swore to give his life to this country. Sa AFP na yan. Pero ikaw, as president, diba, walang nagulat na may foreigner kidnapping. Walang nagulat nung nagsabi ako, matapobre ang presidente. Pero lahat, nagkagulo na sa desecration of the dead kuno na hindi naman. Ayan, malinaw po. Sinabi niya. Nagkaagulo rin po ang ating social media, mainstream media, at mga politiko, mga politiko yata sa ating bansa. Sa patay. Sa patay po. Dahil nga doon po sa issue ng paghukay po sa Marcos Sr., di ba? Pero hindi po sila natatakot at hindi po sila nag-aalala na may mga foreigner kinikidnap po sa ating bansa. Tapos lagana po. Walang takot po ang mga kriminal pumatay sa ating bansa. Mga droga, isama na natin ang droga, laganap. At yun din po, binuksan din po niya issue na sinasabi po na dito po sa sinasabing pagpugot ng ulo, yung kanya expression. Sino ba naman na hindi nga naman matutuwa? Yung isang bata, bagong graduate, di ba, sa AFP, di ba? Na alam naman po natin na alam din po ninyo na tradition yun. Pinagtawanan pa. Di ba? Pinagtawanan. Nakikita po ng Vice President yung mga actual na nangyari po. Hindi po yung mga fake news na sinasabing naninira lang sa social media. Yung mga distractor ni Vice President, di ba? Yung mga kanyang yung mga distractor niya, di ba? Pinamamalian. Yun nga, doon siya naawa ro sa bata, saka doon sa AFP na handang mamatay po sila. Handang ibuwis ang buhay nila sa Pangulo at sa bayan. Pero merong isang Pangulo na parang hindi seryoso. Pinagtatawanan pa, hindi na nga binigay yung relo. Nagtatawanan pa sila. Kaya ano gagawin na isang Vice President na may puso, may pagmamahal sa bayan, may pagmamahal sa mga sandatahang lakas natin, sa mga bagong magiging bayani ng ating bansa. Samantalang merong presidente na baliwala lang, pangisi-ngisi lang, tawa-tawa lang, seryoso, ganon. Tuwan-tuwa pa po dyan, mga katambay, yung mga distractor ng Vice President. Tuwan-tuwa pa sila. Sinisiraan pa nila ang Vice President, mga katambay. Ibang klase. It's taboo. Hindi siya krimen. Ma'am, kayo ni President Marcos, may pagkakataon pa bang magkaayos po kayo? Sabi ko nga kanina, silang lahat, pag-sorry sila doon sa lahat, pag-iisipan ko. Ma'am, actually, Yan. Sinasabi, pati si Pangulong Marcos, mag-sorry silang lahat. Kasama na, nilahat na. Makulit lang yung media. Sinabi na nga mag-sorry silang lahat sa ginawa nila, lalo-lalo sa KOG o sa Kingdom of Jesus Christ. At yung mga kinukumbida nila sa Senado at sa Kamara,
pangalanan nila at mag-sorry kasama ang presidente. Hindi ka ba nakakaintindi, media? Talagang gusto nyo lang humanap ng puntos para masiraang muli ang isang Vice President Sara Duterte. Malabo nyo mangyari. Sumasagot yan. Halata ang galit, ang tutuhin kayo at kinikimkim. Bukod sa binanggit nyo na nabuntisan na toxic ng relationship niyo with BBM during that graduation, anong pinanagutan ng galit ni Vicky kay BBM? Siya ang Pangulo. Hindi niya kontrolado ang lahat ng tao sa gobyerno at yung bansa. Kung ako ba Pangulo, sasabihin ko na, magtrabaho na tayo lahat. Ilan na lang? Ilang years na lang? 4 years na lang? 4 years is a short time for a president. Ma'am, do you honestly believe na Yan, tinanong nyo ang sitwasyon. Kung ano sitwasyon ng Pangulo at Vice President. Ano sagot ng Vice President? Siya ba ang Pangulo? Ako ba Pangulo? Kontrolado ba ni Vice President ang sitwasyon? Siya ang Pangulo. Siya ang may kontrol. Magtatatlong taon na, walang natatrabaho. Bakit hindi siya magsalita? Pwede niyang gawin yon sa institusyon ng Kamara at Senado. Magtrabaho na kayo, pati sa mga gabinete. Pero hindi. Hindi po nagagawa po ng Pangulo yan. Wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam sa ginagawa ng pinsan niya at ng Senate President. Wala siyang pakialam sa mga ginagawa nila. Kaya ang bansa natin ngayon, saan napupunta ang ating bansa? Mapupunta sa pusali. Lugmok na naman ang ating bansa dahil meron tayong liderato na ganito na walang pakialam. Parang hindi Pangulo. Nakikita niya na ang problema ng bansa, naghihirap. Pero ang ginagawa ng mga gabinete, tapos kasama ang institusyon na pwede naman niyang pagsabihan bilang Pangulo ng Pilipinas. Tumulong na lang kayo sa pagtatrabaho sa bansa. Pero, never. Kaya ibang-iba talagang mamuno ang Duterte. Iba ang tatak Duterte pagdating sa paglilingkod sa bayan. Ngayon, nabunyag na po. Nakita na po natin kung paano mamuno ang isang Marcos Jr. mga katambay sa ating bansa. At ang mga congressman, ang mga senador. Hindi naman lahat ng congressman. May matino pa dyan at may matino pa sa Senado. Pero nakikita po natin karamihan. Nakita niyo po trabaho? Para pong trabaho na rin ng Pangulo. Iba po ang tinututukan ng Pangulo. Hindi po pangkalahatan. Wala siyang pakialam. Para nga hindi presidente ang tingin ng Vice President yan, di ba? Dahil mismo ang Vice President, nilagyan ng rating yan. Up to 10, 1 of the 10. 1 hanggang 10. Ano rating niya? 1. 1 lang binigay niyang grado dahil nga sa ganitong sitwasyon. Para siyang hindi Pangulo. Nagkakagulo na ang bansa. Puro politika na ang ginagawa sa kaguluhan ng bansa sa politika. Pero ang Pangulong Marcos nananatiling tahimik. Tamay, walang bibig. he knows everything, he is in control of everything that's happening? All those years. I cannot speculate on his soundness of mind. Ma'am, sinasabi po ng mga House leaders naman po kasi na ginagawa po ni Pangulong Marcos ang lahat ng kanyang ginagawa to raise the Philippines na global stage as parang iba nilalagay yung difference niyo between the President and you, ma'am. Ano po masasabi niyo po sa comparisons between you and the President? Ano bang nire-raise nila sa global stage? Saan doon? Kasi we're not hitting our targets. We're not becoming a middle income country. Tama. Anong na-raise? Well, pinopromote Yeah, po yung West Philippine Sea and all, yung issues doon. Well, that's geopolitics and that will be in another, madami na kayong material. Next question, Jason, SMNI. Tungkol po dun sa pagpunta niyo sa Baclaran, ano po masasabi niyo na sinabi po nila para ginawa niyo lang yung to gain sage from the public? Ayan, talagang pinababango po nila Presidente, lalo ro'y protektahan ng West Philippine Sea, sakay sinasabing geopolitics, kung ano-ano sinasabi po mga katambay. Pero, ang sinasabi nga po mga katambay ng Vice President, wala pang napapatunayan ng Pangulo
Magtatatlong taon na, mga katambay. Ito pa. Desperada. I am Vice President of the Republic Desperada of the raw. Philippines. I am not going anywhere. So anong ikakadesperada po? Diba? So yan yung problema dyan. Yan yung problema nila. Because they've never seen anything like Sara. Duterte. Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget. Hindi ako mabayaran ng pera. Ang laki ng problema nila. Kasi ngayon, ayaw ko na umahimik. Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, merong isang tao sasalita. And then, yung guns. Guns pala, sorry. Okay. So, yun. So, binasa ko yung kanilang mga statements and nakita ko doon ay puro unusual, unbecoming, unhinged. Ano yung isang nila? Desperada, ma'am. Hindi, may yeah, unhinged, unusual, unbecoming, unsound mind, and what's the other one? Hindi, meron pa isa. Okay, si Pimentel was unusual, si Escudero was unbecoming, si Young Guns was unsound is Remulla, unhinged is one of those, and then Young Guns is unstable. Unstable. Yes. So, yung lima na yan, yun lang naman yung gist ng mga sinasabi nila. And, unahin na muna natin, dalawa kasi siya eh. One is legal. doon Ayan, kay, natapos na po na. QG. Natapos na po natin yan. Tingnan natin ito iba. So yan. Okay ako. Wala tayong problema dyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time. Naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as PAW lawyer. And naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case. So, pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito. Neuropsych. Kung sakasakali, pag-i-call nila ang dare ko. Drug test sa inyo, dalawang test. Sa akin. Yes. So, unstable, unhinged, unbecoming, unsound mind. Pag hindi magdodroga yan ng 3 months, tapos na yung testing nila. So, anytime. Tapos ngayon na. Ayun na. Magpa-drug test tayong lahat at dagdagan ko ang sa akin neuropsychiatric game. Yun dyan. Ayan, mga tambay, nakita nyo po, medyo pinas-forward na natin, mahaba eh. Ayun po dito po mga sinabi ng Vice President, katulad yan, hindi siya kayang bayaran ng pera, pondo, budget, ang Vice President, at hindi siya pwedeng bayaran ng kung ano pa man. Siya ay naglilingkod, hindi siya pwedeng tapalan na sinasabing manahimik, hindi po niya ugali yan, magsasalita po ang Vice President sa nakikita niya, di ba, sa lahat. At ito po, yung mga sinasabing mga young guns po sa Kamara. Lahat po ng politiko, dito po, yung sinabi niya po, mahaba pa yon, na hinahamon niya po, lahat po sila magpates at kinukumbisi niya po ang mga Pilipino na dito po sa mga politiko po, lalo po yung mga tatakbo po sa distrito po, yung mga congressman, magpa-drug test po kayo. Ngayon na, ang hamon ng Vice President, kasama po siya sa lahat ng sinasabi niyong test. Marami pa siyang test na ipatetest. Pati yung kanyang kondisyon sa kanyang pag-iisip, ipatetest niya. At matagal na raw niya po ito pinatest pa kahit nung siya kumuha ng law, ng abugasya, mga katambay. Di ba? Ayan, hinahamon po kayo. Lahat po ng congressman, sama na natin mga senador, magpatest po kayo. Ora mismo na. At yung sinasabi rin po ng Vice President po dyan, ng Vice President, independent body po. Yung sinasabi niya dyan. Hindi po pwedeng sa St. Luke's lang kayo magpapatest kamukha nung ginawa ng Presidente.
Hindi po ganon. May independent body po ang kukunin po, ang gagawa sa lahat po ng congressman, senador, lahat ng politiko para po magpa-drug test po kasama ang vice president. Yan po ang hamon ngayon. At kinukumbinsi po ng ating vice president ng mga Pilipino na hamunin po at talagang ipamuka sa mga politiko, lalo sa mga congressman, na kailangan magpa-drug test sila. Dito po sa sinasabi ng Vice President. Kasama na po dahil kung ano-ano po ang binibintang nila sa Vice President, kesyo ang pag-iisip o hindi na normal. Ngayon, ipatetest ng Vice President ang kanyang lahat na sinasabi nyo na itest sa kanya at magpapatest siyang muli. At kasama na ang drug test. Kasama kayo. Ang sinabi po ka ng Vice President yan, hindi na natin pinakinggan. Una po, buhok. Sa buhok po, sa dugo, sa lahat ng klase ng test sa droga po ang gusto ng Vice President Sara Duterte. Kaya po yan mga tambay, napakaganda po ng hamon at mga paliwanag ng ating Vice President. Talagang unang-una pa lang, ano sabi ng ating Vice President? Ang problema ng bayan, kaya nagkanda leche-leche ang bagong Pilipinas, 2 tao ang dapat sisihin, ang asawa at ang speaker mga tambay. At syempre po, sisisihin din po dyan, di umano ang bisyo po nila yatang droga. Dahil yung droga issue po, mga tambay, di ba? Hindi pa rin tapos yan. Saka yung pagiging weak leader po. Parang weak leader po eh. Walang pakialam. Nagkakaproblema na po, nagkakaleche-leche na po ang bayan natin, lalo pagdating sa political. Wala pong ginagawa ang ating Pangulo ni hindi man lang niya kinukontrol. Na kaya niyang kontrolin ang institusyon ng Kamara at Senado para tulungan siyang magtrabaho. Pero iba po. Ang nasusunod po yata talaga yung sinasabi ng Vice President, yung 2 tao na malaking problema. Wala naman daw silang problema ni Amy. Ang dapat daw sisihin, sinabi kay Senadora Amy, ang dapat mo sisihin, yung pinsan mo, saka yung hipag mo. Di mo ba? Kaya walang nagagawa. At yung sinasabi po na kung ano-ano po ang sinasabing mga nagawa na sabi ng media, napakarami ng nagawa ng ating Pangulo. Wala po. Halos yung mga ginagawa po nila pinagmamalaki katulad po ng sa Sorsogon. Ginawa po ni dating Pangulo yun stadium dun eh. Di ba? Siya lang ang nagtapos. Natapos lang sa termino niya pero ang nag-umpisa nun, ang nagplano nun, build po yun. Pati po yung mahabang tulay na inauguration niya sa Banggil yata, o Panggi, o mga bandang Mindanao. Proyekto rin po ng build po yun. Pati yung dito po sa Luzon, di ba? Sa Pampanga, sa Clark, yung inatinan din po ron, yung nag-cutting ribbon na po ron, di ba? Build din po yun. Kaya nga wala pong programang matatapos po ang Pangulong Marcos dahil mismo ang Vice President. Maiksim panahon na lang. Wala nang 4 na taon, mga katambay. Wala nang 4 na taon, ano pa ang matatapos mo? Ang natatapos mo para masabi mong may natapos ka, yung mga inauguration na lang, yung mga magkakating ribbon ka na lang, yung mga build ni dating Pangulong Duterte para lang maikabit mo sa iyo na iyo. Yun na lang maipagmamalaki mo. Mailalagay yung pangalan mo ron pero parte ng build yun. Build ni dating Pangulong Duterte. Kaya lang hindi naman credit grabber si dating Pangulong Duterte. Baka ngayon sa bagong Pilipinas, mga credit grabber yan. Ayan po, napakarami po na sinabi po ang ating Vice President, pati po kay DOJ Secretary Remulla. Ano sabi niya? Kung talagang problema mo'y patay, pati yung expression niya, bakit hindi mo problemahin, DOJ Secretary? Laganap na po ang kidnapping po. Kidnapping, laganap, foreigner, laganap ang krimen, droga. Ang mga kriminal hindi na natatakot pumatay. Pero kayo po, ang iniintindi nyo lang, yung expression ng Pangulong, ng Vice President Sara Duterte, yung expression niya na nakita niya, pinagtatawanan, dito sa graduation na pinagtatawanan at di pa nabigyan ng relo. Napakaraming problema ng bansa. Katulad po, hinamon po ang mga congressman, mga senador, kasama na. Tanungin daw ng mga Pilipino, tanungin natin kung anong gagawin nila at anong ginawa nila ng 3 taon. Ano po ang mga nagawa nila?
sa mga distrito nyo. Tanungin nyo. At wag nyo kalimutan, yung pinali, tanungin nyo rin sila na magpa-drug test sila ora mismo. May gagawin po. Pag iyan po'y humamon at sinamo nila at matapang nila nga sinagot ang Vice President na tinatanggap nila yung hamon ng Vice President sa lahat ng klase ng test, pati siya. Hindi lang drug test ang gagawin ng Vice President, pati yung binibintang sa kanya, yung kanyang diferensya kuno sa pag-iisip o anuman. Di ba? Kaya yan, makikita po natin kung ano isasagot ng mga crocs di umano. Itong mga makakapal daw ang balat, mga katambay. Ano kaya ang sasagutin ng sinasabing mahilig po sa circus na sinasabi ng Vice President, mga katambay? Muli po, si Katambay Manong po, masayang-masaya po at lahat po sinagot ng Vice President. Lahat ng mga binabatong putik sa kanya, hindi lang po putik ang binato niya pabalik, mga katambay. May kasama pang bato at may kasama pang missile, mga katambay, na sumasabog na parang boom! Lahat kayo sabog, mga katambay. Sa inyo bumalik lahat ang binabato niyong putik sa Vice President. At kayo pa ngayon ang hinahamon. Hinahamon pa kayo, mga katambay. Malapit ng halalan. Kaya ito po, nakikita ni Kamanong, mga katambay, pag naging presidente ang ating Vice President, sigurado maipapasa na ang batas, ang bill ng drug test sa mga politiko, yung isinusulong ni Pulong. 100% yan, mga katambay. Mababawasan na ang addictus ng mga politiko sa ating bansa. Nakikita ni Kamanong yan. Nakikita. Dahil nga, maraming may ayaw ng batas na yan. Ipupus ng Vice President yan na maging batas yan. Yung drug test para sa kanilang lahat ng mga politiko. Walang exempted. Napakaganda po yan. Napakarami ko pong nakikita na sana'y mangyari. Lalong-lalo na yung gagawa po ng isang komisyon po ang ating Vice President para litisin naman at i-audit ang mga pondo ng mga congressman at senador. Lahat, pati ang kanilang confidential intel pan at mga extraordinary. Maganda po yung dalawang yan na matutukan agad. Pag upo ng Vice President, kung siya may palarin, trabahuhin niya po yan. Yung kaperahan ng Senado at Kongreso at yung batas para po sa mga politiko, lalo po sa drug test. Kasi wala tayong batas yan na talagang obligado sila. Every 3 months, magpapa-drug test po yan sa buhok. Hindi sa ihi, mga tambay. Muli po si Katambay Manong, umaasa po na mangyari po sana yung naiisip ni Kamanong, yung pag-audit sa mga politiko, institusyon ng Senado at Kamara at yung drug test na batas para po sa mga politiko. Muli po, maraming salamat po sa nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, at maraming salamat din po, siyempre po, sa mga nagla-like, share, and subscribe at nagko-comment. At siyempre po sa mga nasa YouTube, thank you po sa TikTok. Maraming salamat po, mga katambay. Sa muli po, ingatan nawa po tayo, mga katambay. Maraming salamat. Bye-bye.